Kung ako ang tatanungin kung diskarte o diploma, ang sagot ko, oh. Ang sabi nila, marami namang may diploma dyan na wala namang narating sa buhay. Diploma or diskarte? Yeah, gusto ko yan. Personally, I'm gonna choose diskarte. Not because diploma is not valuable, but because it's not valuable to me. Diba? Diskarte is something you can use in real life. Something you can use forever. Kasi diploma hindi mo siya magagamit forever. Ilan yung tao na hindi nagamit yung diploma nila? Pero ilang tao ang walang diploma pero nagamit yung diskarte nila? So let's look at statistics. Let's be practical. Let's be logical. Mas maraming yumaman sa diskarte kaysa sa diploma. Ilan yung tao na hindi nagamit yung diploma nila? Pero ilang tao ang walang diploma pero nagamit yung diskarte nila? So let's look at statistics. Let's be practical. Let's be logical. Mas maraming yumaman sa diskarte kaysa sa diploma. Ilan yung tao na hindi nagamit yung diploma nila? Pero ilang tao ang walang diploma pero nagamit yung diskarte nila? So let's look at statistics. Let's be practical. Let's be logical. Mas maraming yumaman sa diskarte kaysa sa diploma. Naghanap ako ng statistic tungkol dito kung ilan yung bilang ng taong mayayaman na gumamit ang diskarte at walang diploma. Wala akong mahanap ng mga taong mayaman na dito sa Pilipinas Wala akong mahanap dito sa Pilipinas ng mga taong mayayaman na gumamit lang ng diskarte. Chinek ko dito sa Google yung pinakamayayamang tao sa Pilipinas at tiningnan ko yung background, yung educational background nila. Kung diskarte lang ba o diploma. Kung may diploma sila. Inisa-isa ko sila kung college graduate pa sila. Simula dito kay Manuel Villar hanggang kay Harley C. At isa lang yung nakita kong undergraduate. Yun ay si Hansi. Lahat sila college graduate. Maliban sa isa, undergraduate. Yun nga lang, anak siya ni Henry C. So tingin mo, gumagana ba dito yung diskarte versus diploma? Anong argument yung ilalaban mo dito? Ha? Statistic? Wala kang ma-provide na statistic O baka naman i-argue mo sa akin na si Mark Zuckerberg drop out pero naging successful kasi dahil sa diskarte. Ito isipin mo Harvard drop out. Makapasok nga lang ng Harvard, hirap na Isipin mo high school pa lang si Mark Zuckerberg. Nagpo-programming na siya. Magaganda yung mga nagagawa niyang program. Itong ganitong klaseng tao, tapusin niya man yung college o hindi, magiging successful to. Sige ikaw, subukan mo mag-drop out. Baka sa McDonald's ka. Baka pumunta ka na sa McDonald's, doon ka na magtrabaho. Elon Musk, drop out din. So gagayahin mo rin siya. Ito isipin mo si Elon Musk. College dropout. Pero nung 12 years old pa lang siya, nakagawa na siya ng video game. Ikaw, nung 12 years old ka, anong ginagawa mo nun? Baka naglalaro ka ng text ng lastiko. O kaya pinapalo ka ng tatay mo kasi naliligo ka sa dagat. O baka naman pangarap mo nun maging gangster, sumali sa mga gang, no? Pumasok ng gangsta sa edad ko 14 years old. So ngayon, ikaw tatanungin ko, anong pipiliin mo? Diskarte o diploma? Kasi kung ako yung tatanungin mo, ang sagot ko lang lagi ay Bakit Kasi wala dun sa dalawang yun yung sagot ko. Kasi napaka-bobo ng tanong. Saan ba nanggaling ang tanong na yan? Sino ba nagpauso niyan? Siyempre, galing doon sa scammer. Sinisiraan niya yung school, sinisiraan niya yung college. Para huwag kayong mag-aral. Ganon, huwag kayong mag-aral. Sige, huwag kang mag-aral. McDo and Jollibee is waving. Kung papansinin mo yung sagot ko, di ba? Ayaw kong sagutin yung tanong nila kung diskarte o diploma. Pero parang sa mga sinasabi ko dito sa video ito, parang dinedepensahan ko yung education, yung pag-aaral. Alam mo kung bakit? Kasi nga nagbebenta sila ng Hindi ko naman sinasabi na 100% magiging ganito rin kayo agad-agad. Pero if nabigay mo lahat ng effort mo at you work smart, not hard, and sinama mo pa ito ng dasal, I'm 100% sure na you can do it too. Ano naman yung... I hope marami ka natutunan. If you don't like me, it's okay. If you don't like what I said, it's okay. I'm not here to please you. I'm here to educate you about the truth. Ako. Buti na lang sa larangan po sa pagbebenta, hindi po kailangan ng diploma, hindi po kailangan ng mataas pong pinag-aralan. Course. Saan ba yung mga kurso yun? Diba sa college? Bakit mayroon silang binibentang kurso? Feeling teacher to mga to. Yung mga tinuturo daw nila sa kurso nila ay yung hindi tinuturo sa school. Hindi mo matutunan sa school, dito mo lang matutunan sa kurso nila. Nakita mo yung formula nila. Sisiraan nila yung education pero nagbibenta sila ng education. Gets mo? Tapos ganito, ipagmumukha nila na kapag matalino ka, magiging trabahador ka nila. Diskarte meaning may sarili kang business. Pag diskarte, very limited yung option sa employment. Kaya magtayo ka ng sarili mong business. Diploma naman, kailangan mo pag mag-a-apply ka sa mga taong may business. Pansinin mo yon. Yung matatalino daw, yung mga college graduate,
yun yung mga nagtatrabaho sa kanila. Ikaw naman na si tanga, ayaw mo na maging matalino. Ang gusto mo na lang maging madiskarte, kagaya nila. Ang gusto mo na lang maging boss. At wala kang boss. Ikaw yung boss, ikaw yung nag-uutos, ikaw yung sinusundan. Kung hindi ka naniniwala sa akin na nang-i-scam lang tong mga to, follow mo sila. Bumili ka ng mga produkto nila, bumili ka ng mga libro nila, bumili ka ng mga kurso nila. Hindi sila nang-i-scam. Follow mo sila, subscribe ka sa kanila, follow mo sila, bumili ka ng mga produkto nila. Ngayon, pag-usapan naman natin yung diskarte. Hindi naman ako galit sa diskarte. Hindi naman sinasabi kong ayaw ko sa diskarte, okay? Para sa akin kasi yung impression ko sa salitang diskarte. Kasi bata pa lang ako napapakinggan ko na to. Yung salitang diskarte para siyang maganda na pangit. Yung salitang diskarte kasi para siyang pang survive lang. Parang ginagawa mo siya, ginagamit mo siya pang survive lang. Hindi siya talaga yung para maging mayaman ka, maging successful o kaya maging sobrang yaman. Pang ano lang siya, pang makaraos lang, kaya diskarte. Halimbawa, may nagustuhan kang magandang babae kaso pangat ka. Anong gagawin mo? Diskarte na lang. Wala ka ng pamasahe pa uwi. Anong gagawin mo? Diskarte na lang, sasabit ka na lang sa jeep. Wala ka ng pangkain para sa tanghalian mo. Diskarte na lang, mangungutang ka muna sa katrabaho mo. Wala nang baon yung mga anak mo kinabukasan. Diskarte na lang, maghahabal driver ka na lang pag out mo sa work. So hindi naman masama yung diskarte. Talagang para sa akin, pang survive lang talaga siya. Hindi ko nga magets bakit diploma versus diskarte yung pinagpapilian eh. Yung takatak boys, nagdidiskarte. Yung mga homeless na tao, nagdidiskarte sa karaton natutulog. Yung mga tao nagtitinda sa gitna ng kalsada ng EDSA, diskarte din yun. So mali ba yung gawaing diskarte? Hindi, tama naman yung ginagawa nila. Wala naman silang masamang ginagawa. Para sa akin lang, napakatanga na maisip mo yung tanong na diskarte o diploma. Wala kang pera, mang-scam ka ng tao, diskarte, di ba? Gutom na gutom ka na, wala kang pagkain, manlimos ka, diskarte, di ba? Yung diskarte kasi, ginagamit mo siya para makasurvive lang talaga. O kaya naman, ginagamit mo yung diskarte sa isang bagay o isang gawain na hindi ka magaling doon, hindi ka sanay, gumagamit ka ng diskarte. Again, hindi masama ang diskarte, hindi rin masama ang diploma, okay? Mali lang na pagpiliin mo yung isang tao kung diskarte o diploma. Paano ba naman, bobo yung nakaisip na ito, yung nagpa-trending na ito? Bobo kasi yun. Again, kung akong papipiliin kung diskarte o diploma, ang sagot ko ay O. Kung usapang negosyo naman, hindi mo naman magagamit yung diskarte sa diploma. Ang kailangan mo, edukasyon. Sinasabi nila na sa school, hindi ka nila tinuturuan kung paano magnegosyo. Paano na lang kung magnegosyo ka tapos yung mga kliyente mo taga ibang bansa, tapos hindi ka marunong mag-English kasi hindi ka nakapag-aral. Oh, kamusta ka naman nun? And take note, hindi mo kailangan ng diploma para matuto magsalita ng English. Nagnegosyo ka kaso nalugi. Baka wala kang alam sa math. Again, hindi mo kailangan ng diploma para maging magaling or magkaroon ng basic knowledge tungkol sa math. Alam mo, yung diploma, papel lang kasi yon. Nag-aral ka nga, may diploma ka, hindi ka naman nag-aral ng maayos, hindi ka naman nakikinig sa teacher mo, bulakbol ka naman. Wala rin, hindi rin magiging successful yung negosyo mo, lalo na kung wala kang GMRC. Kasi hindi ka nakapag-aral, hindi ka tinuruan ng ganon. Nagre-resign na lang yung mga empleyado mo. Sige nga, sabihin mo sa akin na yung edukasyon ay walang maitutulong sa'yo sa pagnenegosyo mo. Maliban sa edukasyon, kailangan mahanap mo agad yung core gift mo or dapat makita mo kung saan ka talaga gifted. Tingnan mo, Mark Zuckerberg saka Elon Musk, magaling silang programmer. Sige, isipin mo yon, matatalino talaga tong mga taong to. Kaya ikaw, hanapin mo agad kung saan yung core gift mo, kung saan ka gifted, kung saan yung talent mo, kung saan ka magaling. At yun ang gamitin mo para maging successful ka sa negosyo na gusto mong gawin. So yun, kailangan mo lang magkaroon ng formal na edukasyon, mahanap agad yung core gift mo, at maliban doon, kapag magnenegosyo ka, bawal ang mahiyain at mahina ang loob. Alam mo ba na nakakamatay ang pagiging mahiyain? So yun lang naman, mga bobo lang talaga yung maluloko ng mga scammer na to. Yun lang, peace out.